Meron dito mga katropa na dalawang PCX 160. Pareha sila ng problema. Ang problema nila, pumuputok palagi yung fuse na main fuse na 30 amperes. At ang naging problema mga katropa, kaya na pumuputok yung fuse na 30 amperes, maaring ECU ang problema or minsan dito sa kanyang stator. Yung stator ng isang PCX na to ay sunog na or minsan nagkakaroon ng problema sa CPK sensor. Halimbawa, kung naapektuhan na yung inyong ECU at nagpalit kayo ng bago, dapat i-check nyo to dahil minsan nagkakaroon ng sunog. Minsan kasi kapag sira yung ECU, madalas ECU lang yung pinapalitan natin. Tapos mga 2 linggo, 1 buwan, sira uli yung ECU. Kasi ang nangyayari, yung pinapalitan natin ay yung nasira. Pero yung sumira, hindi natin napapansin at hinahanap. So ito yung cause nung pagkasira ng ECU ng motor ni boss. Sunog yung kanyang stator. Naapektuhan yung ECU at syempre puputok yung kanyang 30 amperes na fuse. Tapos dito mga katropa, meron tayong NMAX version 2. Bumiyahe pa sa atin si boss para magpa-repair ng kanyang EBS dahil yung kanyang EBS ay naka-error port dito, hindi gumagana yung speedometer, tapos yung kanyang indicator ay naka-steady na. Ay, madam, ano 'yan? Ay, yung yung retrieve ng code. Sige, pahintay lang madam ha. Stay lang. Tapos dito naman mga katropa, galing sila sa Nueva Ecija. Kayo galing boss? Gimba, Nueva Ecija. Pangalawang customer natin to na galing ng Gimba, Nueva Ecija. Ang problema ng motor ni boss mga katropa ay EBS din. Nagpagawa sila, na-repair na natin yung kanilang EBS. At isa pa sa pinoproblema nila, yung kanyang knob. Yung motor nila boss, dinala nila rito na hindi umaandar ba boss? Hindi nila nyo? Saan nyo sila kay boss? Tricycle na, binyahin nyo hanggang dito. So itong motor ni boss mga katropa, hindi na umaandar. Ngayon, pinapagawa nyo rin doon sa Nueva Ecija. Hindi nila makita kung anong problema. Kaya dinala nila boss dito para ipacheck kung ano yung problema. Same pa rin mga katropa yung problema niya doon pa sa isang taga Nueva Ecija na dumayo dito. Parehas sila ng problema. Yung switch dito ng ito, para maipihit yung knob, kaya hindi nila mapaandar. Wala tayong mabiling switch dito para sa knob, at kung i-convert man natin ay magkakaroon din ng problema, hindi rin tumatagal, lalo na pag nabasa at ordinaryong switch yung ilagay natin, kaya hindi rin tatagal. Since malayo sila boss, gumawa tayo ng paraan para magkaroon ng switch yung kanyang knob. So ang discarding ginawa ko rito mga katropa, ginaya ko yung proseso ng mga Honda Click na keyless na dito pinipindot, di ba? Maalala nyo kapag nagpa-start kayo ng Honda Click, pipindutin dito sa kanyang push button, tapos pwede nyo nang iikot yung knob. Yun yung konsepto na ginaya natin dito. Ngayon subukan natin. Pipindutin ko dito, kung mapapansin nyo, iilaw yung kanyang indicator, tapos po pwede na natin siyang mapihit. At pwede natin siyang paandarin. Alright? Ayan o. So it's alive na yung motor ni boss dahil ang ginamit natin dito na kanyang switch ng knob ay yung kanyang mismong push button. Hindi siya basta-basta iwa-wiring mga katropa kasi yung supply ng push button papunta doon sa ECU, magkaiba siya ng supply. So ang paraan dyan para ma-reverse natin yung kanyang polarity at magamit natin to sa pag-open ng knob, tapos magamit din natin siya sa pag-push button. Dalawa yung purpose niya, pag-open ng knob tapos pang push button. Kailangan nyo dito ng 3 relay. So itong 3 relay mga katropa, meron siyang diagram dito, pero huwag kayong mag-alala kasi wala namang gaanong piyesa na gagamitin dito, kundi 3 relay lang tapos panay wire lang, pero meron siyang diagram na susundin. Kung sakaling gusto nyo ng ganitong klaseng setup, syempre mas matibay ito kumpara dito sa mga switch. Pag nasira halos walang mahanap, pero ito hanggat okay yung push button mo, ibig sabihin okay yung knob mo, mabubuksan mo. Pag sakaling hindi gumana yung push button, lilinisan mo lang yung contact, okay na naman siya. Hindi katulad ng switch na palagi nasisira at wala pang mahanap. Kung sakaling gusto nyong sundan yung ganitong klaseng proseso at napakaganda sa ating NMAX, saka napakatibay, ganito lang yung gagawin natin sa diagram ng ating relay.
So ito yung diagram natin mga katropa. Dito sa diagram natin, kung makikita nyo, ito yung push button natin. Sa push button kasi, meron tayong dalawang wire na makikita. Either black wire at blue wire. Palagi magkasama yan. Or blue na mayroong lining na white. So ang unang gagawin natin, halimbawa ito yung mismong push button natin. Hanapin nyo yung mismong socket nun. At ang gagawin natin, aalisin natin yung wire doon sa mismong socket. I-unplug natin yung socket. Tapos tanggalin natin yung wire. So meron tayong apat na wire na lalabas. Dalawang wire papunta dito sa switch at dalawang wire papunta dito naman sa harness wire. Pagkatapos nyo may unplug at matanggal yung socket doon sa wire ng ating push button, ang susunod na gagawin natin ay maghihinang na tayo ng relay. So meron tayong relay number 1, relay number 2, at relay number 3. Ang ginagamit ko rito ay mini relay. Tapos dito naman, kung mapapansin nyo, ito yung pinaka knob natin. At sa ilalim ng knob, mayroon kayong makikitang micro na switch. Ito yung madalas masira, kaya minsan hindi natin mapaandar or hindi natin masusi yung ating motor dahil yung micro na switch na yan ay walang contact or minsan nasisira na siya ng tuluyan. So dito sa micro switch natin, mayroon tayong dalawang wire na makikita dyan. Mayroong black wire at mayroong blue na wire. So ito yung diagram natin sa ating relay. Pagkasamahin natin yung number 85 ng ating relay, tapos number 85 ng pangalawang relay, at number 85 ng pangatlong relay. Pag pinagsama natin yan, ilalagay natin siya sa ground. Pwedeng body ground, or pwede yung itap doon sa mismong ground ng battery, or pwede yung itap doon sa black wire ng ating motor. Pagkatapos niyan, pag nailagay na natin sa ground yung number 85 ng ating mga relay, ang susunod natin dito sa relay number 3, yung common o gitna, tapos yung normally open, ito, diyan natin ilalagay yung black at blue wire ng ating micro switch na galing ng knob. So ito, wala itong baliktaran. Pwedeng dito yung black wire at dito yung blue wire, or pwedeng dito yung blue wire at dito yung black wire. Pagkatapos nating mailagay yung wire ng ating knob dyan, ang susunod, yung number 86 ng ating relay number 3 ay i-jumper natin papunta rito sa relay number 2 papunta sa normally close o yung NC na tinatawag natin. Ang susunod natin yung number 86 ng ating relay number 2, ilalagay natin ito sa ECC wire o accessory wire ng ating motor. Pwede kayong kumuha doon sa light brown wire, pero gagamitan nyo ng test light. Dapat kapag sinusi mo, magkakaroon ng positive supply, at kapag pinatay mo naman yung knob, dapat mawawala yung positive supply. Doon natin ilalagay itong number 86 ng ating relay number 2. Pagkatapos nating mailagay sa accessory wire yung ating number 86 ng relay number 2, dito naman tayo sa ating push button na switch. So, tinanggal natin yung socket, pinaghiwalay natin yung wire ng papuntang harness, at pinaghiwalay natin yung wire na papunta doon sa switch. Ang gagawin natin, doon sa papuntang switch, mayroon tayong makikita dalawang wire dyan ng ating push button. Ang gagawin nyo, pumili kayo ng isang wire dyan, kahit saang wire ang gusto nyong piliin. Ang gagawin natin, yung isang wire ng ating starter papunta doon sa switch natin, ilalagay natin sa positive supply direct ng battery. Or pwede na kayong kumuha kahit sa ang kulay pula na kapag hindi nakasusi yung ating knob ay nasusuplayan siya ng positive supply. Doon nyo ilalagay yung isang wire na papunta sa starter ng ating switch. Tapos yung isa pang wire ng ating starter switch, ilalagay nyo naman dito sa number 30 o common ng ating relay number 2. Pagkatapos nyan, dito naman tayo sa NO ng ating relay number 2 o normally open. Ang gagawin natin ay i-jumper natin yung NO natin dito sa number 86 ng ating relay number 1. Parang ganyan lang, pa letter C. Pagkatapos nating ma-jumper yan, ang susunod na gagawin natin, yung dalawang wire na papunta mismo sa harness ng ating starter, ilalagay natin sa common at ilalagay natin sa normally open ng ating relay number 1. So ayan yung ating ginawang diagram para magaya natin yung konsepto ng Honda na kailangan mo nang pumindot doon sa push start. Pagkatapos mong pumindot, i-open mo yung knob, doon ka rin magpo-push button sa mismong starter natin. So ganyan lang gawin yung diagram at masusundan nyo ito. Naka-lock yung kanyang knob. Pero kapag pinindot mo yung kanyang start button ng isang beses, mag-open yung kanyang indicator, tapos pwede mo siyang manab. Yun o, parang Honda Click na o. Honda NMAX. Yan o. It's alive na.
Ngayon, kung maglalagay kayo ng manual code, halimbawa, ito, yung remote ni boss, tinanggal ko yung kanyang remote para hindi mapindot. Ayaw niya. Pag maglalagay kayo ng manual code, ganun din. Kung ano yung procedure dito sa knob, na pumipindot tayo, ganun din yung procedure dito. Ilulong press nyo lang to hanggang lumabas yung blink na hinihintay natin. Nakalong press tayo. Bitaw. Long press uli. Bitaw. Long press uli. Bitaw. Pag nag-steady, dito rin ulit kayo maglulong press para ilagay yung code na gusto nyo. Tapos pag panghuling code na kayo, pag nag-steady na yung indicator at tama yung code na nilagay nyo, pindot, tapos open ang knob. Ganun lang yung gagawin natin para mag-manual code. Dito gamit yung improvise natin na starter switch. Hindi na tayo sa knob mag-manual code. Kapag sakaling pinatay nyo, maglalak yung knob nya. Tapos kung sakaling nilak nyo dito sa kanyang remote or kaya nilayo nyo yung remote, kahit anong pindot nila dito sa kanyang knob, hindi yan mag-open. Ayan o. Same din, hindi mag-open at hindi nyo ma-open yung knob. Pero once na lumapit kayo o lumapit yung remote or in-unlock nyo, mag-open yung kanyang knob. Ayan o. Di ba? Astig yung kanyang pindutan. Na-bypass na natin yung knob niya. So mas matibay pa siya kumpara doon sa switch. Iwas abala. So yun ang mga katropa, yung dapat yung gawin kung sakaling sira ang switch ng inyong knob. Mas maganda ito, basta sundan nyo na yung diagram na tinuro ko sa inyo kanina. Mas magandang gamitin at mas matibay. So yun ang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong hanap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at syempre ingat palagi sa pagwa-wiring. Isa pa. Yun o, parang Honda Click na siya o. Astig, Honda Click 1. Ano, 150? 155.